Yan, magandang araw mga kasidling. Magsasangag ulit tayo ng kanin fried rice. So, ano na, last 2 days na nila nanay dito sa Maynila, and bukas babalik na sila ng ng Iloilo. So, thankful tayo, nakasama natin sila ng ng ilang araw. Kasama rin yung nanay natin na nauna nang bumalik ng Cebu. So, yan, magsasagang tayo ng rice ngayon. And then, tayo. Scrambled egg na lang. Dahil, ganyan lang naman siya. Usual lang. Wala tayong technique masyado sa fried rice. So, pero yung nagtrabaho ko dati sa sa Sogo Hotel. And, mahilig tayo sa pagkain. Syempre, alam nyo naman yan. So, yung kapag mainit yung kanin, bagong luto, pwede nyo na lang haluan ng ng fried garlic. Extra na yun. Instant fried rice na yun. Ganun yung ginagawa namin sa Sogo dati. So, bagong init lang na kanin. Hindi naman talaga kami nagsasangag. Kaya pansinin nyo, yung fried rice, kung hindi naman po yung nakapag-Sogo dyan, yung fried rice namin, maputi siya. Kasi hindi talaga po yun sinasangag. Mainit na kanin lang, bagong luto, and then, meron kami naka-ready na fried na na garlic. At yun na lang. Ganun siya. Tapos nakuha ko rin yung technique nila sa paggawa ng iced tea. Ganyan. Simple lang. Simple lang yung sobrang simple lang yung pagkain sa Sogo. Ang lang doon, talagang fresh yung mga ingredient. Mahigpit yung boss ko. Sobrang higpit nun. Yung pinakamayari, isa sa pinakamayari po ng Sogo, yung talaga nagmamanage. Mahigpit talaga siya in terms of quality ng service, at saka kasama na yung quality ng food. So, laging fresh yung ingredients. Yun yung isa sa sikreto kung bakit din ay simple yung pagkain lang masarap. So, ayan, lutuin muna natin itong mga kasidling. Nakakain na naman tayo ng hindi naman natin na video, mga kasidling. Nakakalimutan talaga natin. So, samahan nyo na lang ako. Ngayon ay may mga construction tayong dumating yung kasama natin, tatlo natin kasama sa construction. Dalawin muna natin. May pinagawa tayo extra trabaho. Si nanay, oh. Hi, Nay! Tsaka si Claire, last 2 days. Yung kanilang fashion camp. Ito naman yung prinsesa. Yan, habang tumatagal mga kasidling, habang dumadami kasama natin, pansinin niya lumilinis sa paligid natin. Kasi may mga may mga nagwawalis na medyo na maintain na. Hindi kaya yan ng dati. Come. Tara. Pasyal muna tayo. Nagwashi ka na. So ito, maliban sa yung tatlo yung pumasok natin sa construction. Nagagawa sila ng arko. Wala kasi si Andy nagpa-maintenance, no. Sira yung natin. Wait nga, explain ko. So, bali yung may problema na dun sa clutch lining ng natin, ng Isuzu. So, after 4 years, ganyan, nagpapakita na ng sintomas ng kailangan ng mga matinding repair na. So, unang major repair niya, yung clutch lining. So, sabi nung ng Isuzu, titignan daw muna, baka naman daw hindi pa kailangan siyang i-repair or palitan. Baka, I don't know. So, yung binudget sa clutch lining natin, around 15 to 25,000. Clutch lining lang yun. Tapos, isasabay na yung change oil. So, nagpadala tayo ng budget na around 35,000 kay Andy. Huwag na sana maubos. Kailangan ko yung pera kayo. Pero alam ko talaga, later na. No, papa. Papa yung motor. So, yung isa sa pinakamatindi talaga gasusin. December hanggang January. Matindi talaga yan. And kasama na yung maintenance sa sasakyan. At annual check-up, ganyan. So, insurance sa sasakyan. And lisensya ng mayor's permit natin. Yan mga mabibigat. Siyempre mga konting hindi tayo masyadong nakapagbigo ng bonus sa tao ngayon kasi nga talagang sira yung greenhouse natin. So yun na, tapos explanation ko dun sa clutch lining. Mamaya hingi natin yung explanation kay Andy. So
So ngayon ay yan, nagpapagawa tayo ng siningit na naman natin yung mga bagay na gusto natin ipagawa. Papagawa tayo ng ano, lagay ng sabitan ng basura. Mga kahit mga 5. Kasi yung basura talaga natin laging nakakalat. Ayan, ngayon lang siya malinis kasi may mga wala pa masyadong trabaho. Wait, anak ko. Ay, ayun na, nakagawa ka na. Wow, nice, nice. So, matagal na dapat ginawa to. Chill. Tapos magpapagawa rin tayo ng lagay ng kokopit naman. Yung mga, ayan, goods. Pwede rin pala to sa kokopit, yung mga gamit. No? O, extra ganito, tsaka extra maliit. Matibay ba to? Ay, nice pa ako. Di ba to ano? Putulan mo kaya ng tulim to. Ano, pwede na yan. So, ganito, yung lagayan ng basura and also lagayan ng mga lumang kokopit. Ang problema ko lang, alam nyo, yung mga bata, hindi naman bata, lahat na. Pinapaghalo yung kokopit tsaka basura. So, sakit sa ano, masakit sa bangs. Ganyan. Ito depende sa sako. Ito mas maliit yung sako niya. Hindi siya nakasayad. So, ayan. Siguro mga 5-6 na ganyan. 3 sa basura. Papakalat natin kahit saan. So, yan yung pinagawa natin. Tapos magpapagawa tayo ng mas mababang version na single para sa kokopit naman. So, kapag nagtetenor yung mga bata, punta tayo dun sa kabila, mga kasidling. Oh. Yan, tuloy-tuloy na yung paggawa ng arko. Tapos pasyalan natin greenhouse sa baba. Yan, gumagawa sila. Si Dapper yung nagpuputol, si Dapboy yung kaaway ka syempre, kasama yun. Ay, ikaw din boss, kaaway. Ay, kaway. Oh, ba't pinatay mo na to? Ayun pa. Sige, magano tayo. Ito na yung pinapatubig niya. Pero I think, meron akong, babaon ko ulit. Bubunutin ko kasi babaon ko ng medyo malalim. Kasi mababaw yung pagkakatanim ni Jason. Ayan. Gusto ko kalahati nito. Halos nakabaon. Tingin ko mababaw eh. Medyo nagtutumbahan ng iba. Palitanan na agad. Ayan eh. Ayan eh. So, yan siya. Wag anak. Pinapatubigan. Ayan. Yun eh, oh. So, may extra pang siyang trabaho. Yun. Dito ka, anak. Dito ka, be. Mainit. Punta tayo sa baba, mga kasidling. Deliver tayo. Deliver pala si Junjun. Diba? Yung pinag-usapan namin kanina. So, ito na yung problema natin. Oh. Palabas na yung mga pula. Tapos, wala na tayong pula. Again, ito yung natin, yung Mabi, ito yung experiment natin, Mabi. So, ito naka-harden na. Konti na lang yung kanyang sabaw. Ito masabaw pa. Yan, masabaw. Hindi na nauubos. Yan. So, I think nadidiligan siguro to kaya hindi nauubos yung sabaw niya eh. Pero ang ganda ha, in fairness. And ayun yung kasabayan. So, let's compare. Oy. So, ayan po yung comparison. So, dito hindi masyadong kita. Pero, ayan, ganyan siya. Ito yun. And then, ito. Dito tayo sa side kasi mukhang nagalaw to. So, ayan. Nakikita nyo lalaki ng space dyan. Pero dito, taran. Diba ang ganda mga kasidling? Tapos, yung ating kinakatakutan, okay, walang ugat na nagsiswimming. And also, wala naman deads. So, isa lang yung nakita ni Andy. Tapos, check yung ugat niya. Ayan o. Kita niyo yung ugat. Ayan. Malaki yung galit ng ugat. O, diba? Ganda. Come, no. Okay. I think ito na talaga, pinaka-finale na talaga yan. Pero hanggang di pa yung nawawala, bigyan ko kayo ng update. Come. Let's go down. Let's go. Ano ba? Paano ba baba tayo? Let's go. Ano ba? Let's go. Hindi naman down eh. Let's go over there.
Okay, Mabi, let's go over there. Where is Mark? Is he diligen? How are you? Are you good? Can you show me if you're good? Good? Makate, kana. Are you okay? Are you good? Say, you're good? Good? Are you good, Mabi? Good, good. 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 Tulalala. Sabi mo good, good. Come, let's go. So ito na yung last natin na kamatis and pupunla pa tayo pahabol. Oh. Init. Init daw, init. Konti na lang. Konti na nga lang ba? Let's say budget ng time natin. Ayun oh. Dagul, jackpot sa kamatis. Okay pa yung price? Ganun pa rin? Mataas pa? 110 pa rin? Malapit. Mga ilan na lang yan para bago ka adjust? Okay. Lapit na. Isang linggo na lang. Yun. Jackpot sa kamatis. Sabi nila, may nagsabi na sito, narinig ko yung pinanood ko yung balag nito nung nag-deliver si Junjun sa kanya ng pula. Naka-video po pala yung conversation namin kung saan pinagmumura ko siya. Charot. So, ganun lang talaga kami mag-usap nito. Kaya pala nagtataka ako masyado siyang mabait sa conversation namin na yun. Habang mura ako ng mura. Tapos hindi niya sinasabi na naka-video ko. That is against ano matawag doon? Merong yan may violation yan may violation yun. Yung hindi mo pinapaalam na naka-video pala yung conversation yun. So pwede ko siyang i-demanda dahil nagmumura ako noong time na yun. So gano'n lang talaga kami mag-usap. Komportable. Pero siya, unfair lang kasi binidyo niya ako tapos ang bait-bait niya sa video na yun. Kaya deliver na reseller ito mga kasidling. Ayan. So, may bibigay pa ba tayo? Sa bagay yung isa parang yung 60 ko. Parang di na nagparamdam Meron pa? Ha? Meron pa kayong ginagawa. Marami pa ba yan? Yung 250 ko. Sa may to, meron pa no? So, meron. Okay, sige. Pero sa tingin ko mababawasan yun, nagpapapalit siya ng konting kamatis kung may available pa. Kaya wala na rin, bakante na. Pahabol tayo kahit medyo delikado na. Nagsunod ka nito, pwede ba yun? Oo, pagka yung sa pagpapalaki ng bunga, ganyan. Pagkadaos ito? Oo, yun, winner. So yung ginagamit niya, Yara 3416, isa rin sa ginagamit natin. And sabi ko sa kanya pag may mga bunga, kasi mas malaki yung phosphorus. Phosphorus ba mga siling o potassium? Basta yung pinaka last na number doon, yung para sa sa bunga. Pampatamis, pampakatas, saka pampalaki ng bunga. Gamit niya 3416 while irrigating. Nagpapatubig siya, sinasabay niya yung abono niya. So kami naman dalawa ay nagpapainit. Naglalakad kami sa tirik na araw. Puntahan natin yung huling greenhouse na kawayan dahil alam ko binabudget na rin namin yung kamatis. So yung dami na yun ay wala na rin. Wala na kami. Ay, ang ganda ng papaya natin na may hinog na. Silipin natin na. Sabi, let's go right there. Ingat lang baka may snake anak ko. May papaya tayo doon mga kasidling. So wala pa rin tayong salasala. Mamaya try natin pagawa yung popo natin, yung cellphone natin. Tapos ito yung natin tawag dito, mga PVC natin na pasa tubig. Extend natin to papunta dun sa labas. Extend na lang. So maintain natin yan and then magkakaroon na tayo ng extension papunta sa labas. No, you stop right there. Stop. Don't move, baka may snake. Ayan, ang ganda ng papaya, pahinog na. Don't move. Pakuha na natin yan mamaya or bukas. Yan para makain. Hinog na. Or papahinog din lang natin sa puno siguro. Come here.
Ayan, wala na rin pala tayong kawayan. Mag-order na tayo ng kawayan kay Jerome. Ito na lang. Ito na lang. So, mga ano sa siguro. Pero hindi na siguro madami. Mga 50. Ganyan. So, our last greenhouse and I think, yeah, 430 na din yung kamatis natin dito. No, not the second to the last. Ay, yung tingin ko ito, meron pa ito mga around 300 trays. So, sufficient lang yung ano natin. Enough lang yung, enough, sakto-sakto, ganyan. Yung atin pong kamatis. Mama. Later. Ha? Later. Ito. Later. Ito. Ayan. So, meron ng mga pa-order din to. Ayan. For sorting na, papakyat na lang natin. Para, opo. Wait lang anak ko. And ayan. So, hindi na tayo papasok doon. It's too complicated. May dala-dala natin si Mabi. Ayan, napakinabangan pa yung sirang greenhouse kahit paano. Pero, pakyat na natin to. So, ayan, sira. Hindi ko alam kung paano pa nila i-repair to. Kung kaya pa ba talaga. Lalata. Opo, ito na po. Sira na eh. Ito na, repair na. Pero parang, ewan na ako dyan sa Nexus. But no. Stop. Ito malaki na. Pang out na rin. So, okay na to. Sorting na lang. Mama. Come. Okay. Yan na po yung update natin sa ating mga punla. Don't run! Ayun na yung maldito. Ayan sa kabila. Pag ano tayo, papalaliman natin yung butas ng tinanim natin. Pero magpagawa muna tayo ng ano ba ito? Diga. Hindi diga eh. Ayan, pambutas. Dami pa sinabi. Para maganda yung pagbubutas natin. Ayun. Magkano kaya ang kuryente natin ngayon? Malaki-laki siguro to. Magpapatulisan natin. Kasi tatago na natin yung para may magamit tayo ng pang matagal. Dami kong pa-extra sa kanila. Testing natin. Thank you.
Testing natin dito. So, kailangan mo muna magpwersa. Pero okay na rin yung ganyang lalim. Problema lang, dahil may butas siya. Okay, good. Good. Yan, pwede yan. Tapos, lalagyan na lang natin ng kokopit mamaya. So, gawin muna natin ito mga kasidling. Kasi ito mababaw. Pakita ko sa inyo. Yung mababaw lang yung ayan o. Diba? Medyo minadali na ni Papa Jason. So, ay putik. Ang init. Yan. Para sayang lang natin. Nabutasan na natin. Then, isok na natin. Yan. Okay lang malalim. Huwag naman masyado. Lagyan natin ng konting saan natin iswak. Tapos tatabunan din natin ng kokopit at atin uling didiligan mamaya. Kokopit, no, this is used seedling media natin. Huwag na masyadong umbok para pag diniligan natin nakastay yung tubig. Ganyan gagawin natin. So next, ito okay naman yung lalim niya. Tatabunan na lang natin. Para mas maganda yung pag-absorb ng yung retention ng kanyang water. So tapusin ko muna ito mga kasidling. Nabutasan na natin yung dulo. Pero kilala nyo naman ako. So hindi rin ako yung tatapos yan. Papagawa ko rin yun. Ito lang area natin yung tatapusin ko. Yan, hapon na mga kasidling. Tapos check natin yung natapos nila, duck boy. Okay na, bossing. Ito yung single. Ito nakaisa, dalawa, 5, 6 na nagawa sa wakas, Diyos ko Lord. Matagal ko ng pangarap to. Matagal ko ng pangarap to. Pangarap na lang, no? So, magagawa pa siya ng mga single. Gagawa pa ba? Mga single na okay, good. Paggawa na natin kasi pagka napabayaan to ngayon, mapapabayaan na yan habang buhay. Ito sa likod ay nakarami sila ng putol. Charot. Nakailang buo ka? Nakailan? 8. Oh. Aray ko. Ito yung trabaho natin yan, hindi natin natapos. Naputot, kailangan natin ng bukas na lang na umaga natin ito ipagawa. O sa sunod na araw, pero kailangan talaga natin gawin. Ibay na lang yung papagawin natin dito. Ayun lang. So, ang dami naghahanap ng kamatis, mga kasidling. Ayan. Ito. At, isip ko baka mabitin ako sa talong kasi may deliver tayo ng Biskaya ng 200 plus na talong eh. Ito, paparash natin. Medyo magdo-double time tayo saan dito. Sa medyo mas maikli yung interval ng abono natin para mahabol natin to ma-out agad. Problema, wala nang kasunod. So, kaya ngayon pa lang tayo nagpapatanim pang last. Yung nangyari sa natin dun sa service natin, nasabi natin for change na yung medyo mahina na yung hatak ng clutch lining niya.
Hindi ko hindi ko alam yung tamang mga term diyan. So as per Andy, yun yung sinasabi niya na mahina na yung hatak, palitan na yung clutch lining. And galing siya ron kanina sa kasa, sa Isuzu. Hindi raw sila nagkaintindihan o hindi yata na-gets nung ano yung problema niya. So yung nagpa-change oil lang, tapos parang chinek yung brake lining imbes na clutch lining. So nagbayad siya for change oil and checking ng brake system niya ng mga 11,000. Hindi pa naayos yung clutch lining, pero sabi niya kaya pa naman daw, pwede na daw. Hindi ko sure ha kung ano yung advice sa kanya, and sabi pwede naman daw mag Vizcaya. Medyo langanin lang kasi nga, diba nakita niyo, alam niyo naman yung Vizcaya, sobrang patarik yung mga daan doon, parang Baguio na rin. And sabi niya pwede raw, so bukas kukuha tayo ng pass, dahil every delivery sa ganung lugar ay kailangan po ng pass o permit to pass para sa mga punla. And so yun lang muna mga kasibling, i-share ko ngayong araw na to. Tomorrow last day nila nanay, hindi na kami nakaalis para magpa beauty sana kasi nakapatulog ako nung apo ko. Ayun, pati ako tulog. Ay, hanggang sa muli mga kasidling, paalam po.